Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakasob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang Espiritong sa aming kubog-kubkob upang sa lupang ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nananalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng mga nasa ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aninunong si David, na inyong lingkod ng sinabi niya, sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil, at mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandlang lumaban ng mga hari sa lupa, at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y magalsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo'y lumaya sa pagkakaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila.
Sa trono ng langit, nagtawa ang Panginoon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng likod na puon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang itong hiliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, turukin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Tumayo po tayo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiiip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po namin. Mga kapatid, simula sa araw na ito ay ating matutunghayan sa mga susunod na araw sa mabuting balita ang pag-uusap po ni Jesus at ni Nicodemo. At yung napakinggan nating ebanghelyo ngayon ay yung una nilang pagtatagpo na kung saan si Nicodemo, isang pinuno ng pariseo o isang pariseo at isang pinuno ng mga Hudyo ay nakipagkita kay Jesus isang gabi. 3 beses lamang po nabanggit ang pangalan ni Nicodemo sa Ebanghelyo ni San Juan. Yung una, itong ating napakinggan. Yung pangalawa ay nung nililitis na si Jesus na kung saan pinalalahanan niya ang mga namumuno na dapat munang litisin ang isang tao bago ito bigyan ng paghuhusga. Kung meron man siya nagawang pagkakamali o meron man siya nagawang pagkakasala. At yung panghuling pagkakataon na nabanggit si Nicodemo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan ay nung libing na ng ating Panginoon. Ngayon, simulan natin ang pagdidilay sa pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus doon sa isang tagpo kung kailan ito naganap. At kailan ito naganap?
isang gabi. Isang gabi. Kaya sa Ebanghelyo po kasi ni San Juan, madalas ay gumagamit siya ng mga simbolismo upang iparating ang mensahe ng ating Panginoon. At isa sa mga simbolismo na madalas ginagamit po ni San Juan ay simbolismo ng liwanag at ng dilim. Si Nicodemo nakipag-usap kay Jesus isang gabi. Ayon kay San Agustin, ito pong pakikipagkita ni Nicodemo kay Jesus isang gabi ay nangangahulugang hindi pa siya isinisilang muli o nakaranas ng pagsilang na muli sa liwanag ng pananampalataya. Kaya nung sabihin ni Jesus na malibang ipanganak muli ang isang tao, ay hindi siya mapapabilang sa pinag-aarian ng Diyos. Mali ang naging pag-aakala ni Nicodemo. Bakit? Kasi naging tanong niya kagad kay Jesus, may silang bang muli ang isang tao kapag siya ay matanda na? Makababalik pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para siya ipanganak muli? So yun yung naging pangunawa ni Nicodemo doon sa pananampalataya ng ating Panginoon. Pero iti binigyan linaw ni Jesus na kinakailangan isilang muli, ibig sabihin sa tubig at Espiritu Santo. Nangangahulugan sa ating panahon ngayon sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayong lahat ay sinisilang muli, tayong lahat ay binibigyan ng bagong buhay ng ating Panginoon. Si Nicodemo, makita natin sa mga susunod na mga na araw, ang makita natin ang paglalakbay niya sa pananampalataya. Yung makipag-usap sa kay Jesus at kinilala si Jesus na guro mula sa Diyos, ibig sabihin, meron ng spark ng pananampalataya sa Kanya. Bagamat hindi pa full o yung kabuuan ng liwanag ng pananampalataya meron siya, pero ang mahalaga doon, meron ng spark of faith na matatagpuan kay Nicodemo. Yun nga lang sa pagkakataong ito nakipagkita siya kay Jesus sa gabi, nangahulugang patago pa ang kanyang pagnanais na maging alagad at tagusunod ng ating Panginoon. Yun yung sinisimbolo kung nung makipagkita siya kay Jesus isang gabi. Una, hindi pa siya isinisilang sa liwanag ng pananampalataya. Pangalawa, patago pa. Di ba misa kapag meron tayong gustong gawin sa gabi pag meron tayong gustong gawin at ayaw natin makita ito ng ibang tao, madalas ay ginagawa natin ito sa dilim. Kung di man po sa dilim, sa gabi. So yun yung sinisimbolo ng pagkipagkita ni Nicodemo kay Jesus sa gabi. Kayon, ano tinuturo sa atin ni Nicodemo? Ano tinuturo sa atin ni Nicodemo? Bagamat sa loob ng mahabang panahon, si Nicodemo po ay tinuring ng isang santo. Sa simbahang Katolika, at tinatawag nating Orthodox Church. At anong pinapalala sa atin dito? Na sa panahon natin ngayon, may maraming pagkakataon sa ating buhay na patago ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Patago. Nangahulugang parang nasa gabi pa rin tayo. Bakit? Marinahiya tayo? O dili kaya? Baka pagtawanan tayo ng mga taong makakakita sa atin? O dili kaya ay pag-usap-usapan tayo ng mga tao sa ating paligid? Madalas, ayaw nating isabuhay ang ating pananampalataya ng hayagan. Madalas, ayaw nating isabuhay ang turo ng ating Panginoon ng hayagan. Sa kadahilan ng baka hindi tayo maunawaan ng tao o dili kaya yung natawag nating peer pressure o dili kaya ay nahihiya ang bawat isa sa atin. Siguro magandang halimbawa niyan. Kung tayo kumakain sa labas, sino sa atin dito ang nagdarasal muna bago kumain kapag nasa mga restaurant tayo, nasa mga fast food tayo, o maski sa eskwelahan?
Nagdarasal ba tayo bago magsimula ang ating klase? Minsan, ang ating pagiging alagad, ang ating pagiging mga Katoliko ay nasa gabi. Medyo patago pa. Kaya ito yung magiging hamon sa atin. Ito yung binibigay sa ating halimbawa ni Nicodemo na matapos ang pagkikipag-usap niya sa ating Panginoon, siya'y isinilang sa pananampalataya. At halinawa, tayo rin mga kapatid, tayo bilang mga Katoliko, ay hayagan nating ipahayag. Hindi lamang sa pamamagitan salita, kundi lalatigin sa gawa ang ating pananampalataya. Amen. Sa pamamagitan ng ating binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama na may pagtitiwala, ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa'y naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binagyang Kristiyano naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagkapabinyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating na mayapa, naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagpapalam mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay na iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagaya ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin kay niya nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pagkas at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. To Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po tayo. Si Jesus ay nagpakita samantalang sama-sama alagad niyang 11, kapayapaan sabi niya sa pagbati, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at tingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkulob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat